Magandang umaga po sa inyong lahat. Yung iba ay naka-vacation mode pa, kaya wala dito at kasalukuyang naglilimayon. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos sa ating pong choir na marami ako nakitang bago. Mukhang effective yung ating campaign. Maraming bagong mga lalaki rin, babae na ano. Salamat sa pag-join sa choir. At hindi lamang yun, mga kapatid. Meron pa akong nakitang isang nagbabalik na member ng choir. Kuya Mandy, ang pagbabalik ng Pandoy, ni Kuya Mandy. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral. Bago po yan, samahan po ninyo ako sa isang maikling panalangin. Maging kalugod-lugod nawa ang salita ng aking bibig at ang pagbubulay-bulay ng aming puso sa iyong paningin, O Panginoong Diyos, aming malaking bato at aming manunubos. Amen. Gawa lang po ako ng konting disclaimer. Paunawa o ilang pahayag. The videos I will be showing were generated using artificial intelligence or AI for illustrative and creative purposes only. They are not intended to mislead or deceive anyone. The purpose of sharing this content is to serve as visual aids and enhance the message clarity. Viewers are advised to exercise critical judgment when engaging with AI-generated media. Paunawa, o paglilinaw lang po. Ang mga bidyong ipakikita ko ngayon ay ginawa gamit ang artificial intelligence para lamang sa layuning paglalarawan at malikhaing paggamit. Hindi ito ginawa upang linlangin o dayain ang sinuman. Ang layunin ng pagbabahagi ng content na ito ay magsisilbing pangtulong visual at para lalong maging malinaw ang mensahe. Hinihikayat ang mga manunood na mag-ingat na gumamit ng kritikal na pag-iisip sa anumang AI-generated media. So sana po ay naunawaan po natin ang gusto kong i-communicate sa paggamit ng ilang mga illustration na makikita po natin maya-maya. Let's go! Ito po ang ating pong pinag-uusapan. Ito ang ating pong team at ito ang sa hinaharap nating 41 anniversary po natin. Seek, pursue, and conquer for Christ. Kung kaya ang napili ko po ay isang series at ito ay ang series ng pag-aaral, character study sa buhay ni Apostol Pablo. Sapagkat nakita ko ang katapatan ni Apostol Pablo. Anong dahilan kung bakit si Apostol Pablo simula noong kanyang encounter kay Jesus Christ sa road to Damascus, nagbago na ang buhay ni Apostol Pablo. Ang buong buhay niya siya ay nagpagamit sa ating Panginoong Diyos. Kung kaya siya hanggang sa kanyang kamatayan, ipinipreach niya ang ating Panginoong Hesukristo. Kinonquer niya ang maraming territories para sa kapurihan at para sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Kung kaya ang atin pong series, meron po tayong 8 na tatalakayin sa atin pong series. Nung nakaraan, ang pinag-usapan po natin, Paul's Radical Conversion and Transformation. Ito yung tinatawag naming ground zero ni Apostol Pablo. Dito nagsimulang lahat sa daang Damascus. Dito siya nagkaroon ng 180 degrees. Dito siya nagkaroon ng panibagong mindset. Dito siya nagkaroon ng panibagong purpose. Dito rin siya nagkaroon ng panibagong layunin sa kanya pong buhay. Sa daang Damascus, sa chapter 9 ng ating pong Book of Acts. Mayroon po tayong 3 na pinag-usapan po dyan, the pursuit of a persecutor, the power of a divine encounter, and the purpose behind transformation. Kung kaya, sa 1 Corinthians, sinabi ni Apostol Pablo, verses 8 to 9, ang kanya pong kasaysayan. Panoorin po natin. For I am the least of the apostles, and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Ito ang sinabi ni Apostol Pablo. Hindi mismo yan si Apostol Pablo, pero ito yung kanyang sinabi. Hindi siya deserved na tawaging apostol, sapagkat pinersecute niya ang mga anak ng ating Panginoon. Pero dahil sa siya ay binago ng ating Panginoong Diyos, dahil sa grasya ng ating pong Panginoon, kaya niya nagagawa ang lahat ng yon. Kaya sabi niya, from Jerusalem all the way around Illyricum,
Ito po ay 3 missionary journey lang ang sinabi ni Apostol Pablo. Meron pa pong pang-4 na missionary journey si Apostol Pablo hanggang sa journey niya sa Rome. Sabi niya, from Jerusalem all the way to Illyricum, I have fully proclaimed the gospel of Christ. Fully proclaimed the gospel of Christ. Sinabi ko at ipinangaral ang gospel ng ating Panginoon. Nung sa mapa po, titingnan po natin, ito ang Jerusalem. Jerusalem all the way to Illyricum. Ibig po sabihin yan, halos lahat ng major cities ng Roman Empire ay na-cover niya bago po siya mamatay at pugutan ng ulo sa Rome. Merong 40, sa loob ng 30 to 35 years, merong 40 cities na naabot si Apostol Pablo sa pagbabahagi ng salita ng ating pong Panginoon. At ito po yung mga modern name ng mga cities na kanya pong naabot. Ito po ay makita po natin doon sa nakaraang message po natin. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10, ito pong sabi niya, whatever I am now, it is all because of God poured out His special favor on me, and not without result. For I have worked harder than any of the other apostles. Yet it was not I, but God was working through me by His grace. Lahat ng accomplishment ni Apostol Pablo, sinabi niya, nagawa ko ito hindi dahil sa akin, kundi dahil lamang sa grasya ng atin pong Panginoon. Ang pag-uusapan naman po natin ngayon, meron po tayo mga sermon notes na nasa atin pong ushering table at pwede po natin yang maiuwi sa atin pong pagkatapos ng atin pong pananambahan. Pursuing the call, Paul's preparation and obedience. Yung pagpapasimula ngayon, Apostol Pablo, sa panibagong pagkatawag sa kanya ng ating Panginoon at sa kanyang pag-obey sa kalooban ng ating Panginoon. When God calls someone into His service, the journey is rarely immediate or easy. There is often a season of preparation, testing, growth, before the full purpose is revealed. Kapag ka ikaw ay susunod sa ating Panginoong Diyos, hindi naman i-reveal ng Diyos ang lahat agad-agad Antimano. Kundi one step at a time. Ganun si Apostol Pablo. Dinanas po niya yan. One step at a time. Ang ginawa lang ni Apostol Pablo, kung sa mga pag-aaral po natin, sumunod lamang siya. One step at a time. Sinabi niya, kung ano ang instruction ng ating Panginoong Diyos, ginawa niya lamang yon. Kung kaya, nagawa niya kung ano ang ipinagagawa sa kanya ng ating Panginoon. Acts, sabing ganun dito ni Dr. Luke, sa Acts chapter 9, verses 20 to 22, ito naman ang makikita po natin na ginawa ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol dito sa ating pag-aaral. Pakinggan po natin ang video na ito. And immediately he began to proclaim Jesus in the synagogues, saying, He is the Son of God. All those hearing him continued to be amazed and were saying, Is this not he who in Jerusalem destroyed those who called on this name and who had come here for the purpose of bringing them bound before the chief priests? But Saul kept increasing in strength and confounding the Jews who lived at Damascus by proving that this Jesus is the Christ. So ito yung paglalarawan ni Dr. Luke sa naging ministry, sa early ministry ni Apostol Pablo. Meron po tayong 3 na pag-aaralan. Proclaiming Christ boldly, enduring persecution, and growing in discipleship and leadership. Lahat yan ay naranasan ni Apostol Pablo sa kanyang early ministry. Ganun din naman tayo. Sana maka-identify tayo kay Apostol Pablo na maranasan din naman natin ang lahat ng ito. Number 1, mga kapatid, proclaiming Christ boldly. Sabihin po natin sabay-sabay. 1, 2, ready, recite. Sabi ng ating talata, and immediately. Minsan nga po, immediately. Yan ang ibig sabihin alam niyo, ibig sabihin ng immediately. Pagkasabi ko, sasabihin niyo rin. Sabihin po niyo, immediately. Yan ang ibig sabihin po ng immediately. Hindi na po kayo nag-aantay. Hindi ka na nag-aantay ng siko, sabihin mo raw. Hindi. Sinabi mo, yun ang ibig sabihin ng immediately, at once. Sa ibang salin, ang nakalagay at once. Antimano. Hindi, ano ginawa niya? Immediately, he began to proclaim Jesus in the synagogue. Ang tanong mga kapatid, hindi pa naman siya graduate ng theological class. Wala pa naman siyang knowledge.
Alam niyo, yung Christology ni Apostol Pablo, hindi pa naman buo during this time. Hindi pa po buo ang Christology ni Apostol Pablo. Yun ang sinasabi ng maraming scholar. Alam niyo po ba kailan nabuo yung full-blown, yung Christology about the doctrine of Christ ni Apostol Pablo? Sa Colossians. Pag binasa niyo ang book of Colossians, the supremacy of Christ, yun ang tunay na theology, Christology ni Apostol Pablo. At alam niyo kung gaano katagal yan? 30 years. 30 years. Pero dito pa lang, sinasabi niya na, tungkol kay Jesus Christ. Immediately. Hindi na siya kinakailangan mag-aral pa, hindi na siya nagdaan ng intentional witnessing, kundi ano ang kanyang binahagi. Dalawa lang ang outline niya, mga kapatid. Jesus is the Son of God and Jesus is the Messiah. Yun lang. Wala na. Wala na siyang sinabing iba. Ang tanong sa kanya ito, paano mo matitiyak na Jesus is the Son of God? Paano mo matitiyak na Jesus is the Messiah? Alam niyo ba mga kapatid kung paano niya pinurbahan yan? Tingnan niyo ako, sabi niya. Binago ako. Walang pwedeng bumago sa akin. Ano sinabi ni Apostol Pablo? Walang relihiyon, dati ang loyalty niya, Judaism eh. Dati ang loyalty niya, mga kapatid, as a Pharisee. Susundin niya at papatayin niya kung sino mang humahad lang sa Judaism. Pero no. Ngayon, sinabi dito ni Apostol Pablo, tingnan nyo ngayon ang buhay ko. Yun lang ang prueba niya. Wala na pong iba. Wala siya noong mahabang theological discourse. Wala, tingin ko, ganun ang ginawa ni Apostol Pablo. Sapagkat tiyak ni Apostol Pablo sa kanya pong sarili na siya ay binago ng ating Panginoon. At yun ang naging prueba niya. Bilang si Jesus, ang tunay na Son of God, the Christ, the Messiah. Sapagkat alam niya, sa kanyang sarili, walang pwedeng bumago sa kanya. Walang sistema, walang relihiyon, walang tao na pwedeng bumago sa kanya. Bata pa po siya. May consent na siya para patayin si Stephen. Pinanghawakan niyang matagal yon. At wala pong sinumang tao, relihiyon o sistema na pwedeng bumago kay Apostol Pablo kung hindi ang isang Diyos na nagkatawang tao lang. Yun ang gustong sabihin dito ni Apostol Pablo. Kaya ang ginawa ni Apostol Pablo, immediately, obedience. Alam niyo, ito ang kailangan ngayon eh. Sa maraming mga mananampalataya. Yung immediate obedience. Hindi ka na mag-aalangan. Mamaya makikita pa natin na isa pang attitude ni Apostol Pablo sa pangangaral niya ng kanyang banal na salita. Meron akong nag-research ako, kanina, nung nire-review ko ito, tinignan ko, Paul immediately preached the gospel. Ano ang dahilan? Meron nakitang 5. Number 1, he had a life-changing encounter with Jesus Christ. He was commissioned as Christ's witness. His transformation was undeniable. His seal was now directed to Christ. And finally, the Holy Spirit empowered him. Yun ang dahilan kung bakit immediately ipinangaral niya ang salita ng ating Panginoon. Alam niyo, isang bagay na pinag-aaralan ko pa rin, nakita ng ating Panginoong Diyos kay Apostol Pablo, zealousness. Zealous siya. Kapag ka nag-focus si Apostol Pablo, kahit nung siya ay Jewish pa lang, kahit nung siya ay Pharisee pa lang, kahit nung siya ay nasa Judaism pa lang, alam ng Panginoong Diyos, zealous itong taong to. Kapag ka pinokus niya ang isang sarili niya, kapag ka pinokus niya ang kanyang isip sa isang bagay, gagawin niya yon. Ipupursu niya yon. Yun ang nakita ng Panginoong Diyos, yung kanyang zealousness. Ngayon, ito, yung zealousness niya sa Judaism, napalitan ng zealous kay Jesus Christ. Napalitan po yun. Kaya nakita natin yung pagbabago ni Apostol Pablo, ang isang pinakamalaking faktor bilang katunayan na tama ang kanyang sinasampalatayanan. Alam niyo po ba mga kapatid, kung sino yung tingin niyo magiging zealous? Pag nakonberte, nakatulad ni Apostol Pablo, pag nakonberte sa Kristiyano, ay magiging zealous. Alam niyo mga kapatid kung sino? Kulto. Sasabihin ko sa inyo. Kapag meron kang isang member ng kulto na nakonberte sa Kristyanismo, na nakonberte sa Kristyanism, sasabihin ko po sa inyo mga kapatid, magiging zealous yan. Ibang klase po mag-witness yan. Ibang klase magpahayag ng salita ng Diyos.
Magiging bold. Bakit? Nakita niya eh. Nakita niya yung pagbabago eh. Nakita niya yung pagkakaiba. Naramdaman niya at naranasan mismo sa kanyang sarili. Yung biyaya ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat maliban doon sa biyaya ng ating pong Panginoon, hindi magbabago ang kanyang pong buhay. So ito yung nangyari. Kaya immediately, yad na natin, siyempre empowered siya by the Holy Spirit. Ganyan naman tayo, di ba? Kapag ka ikaw ay mayroong naranasan isang bagay na maganda sa sarili, bawa, pinagaling ka ng Diyos. Biro mo stage 4 cancer, biglang-bigla, antimano, pinagaling ka ng ating Panginoon. Abay, palagay ko naman mga kapatid, immediately. Agad-agad mga kapatid, isi-share mo yan, pinagaling ako, gumaling ako, uminom lang ako dito, sumampalataya lang ako. Ganun na po mangyayari, immediately. Hindi ka na mag-aantay ng anumang panahon. Sapagkat nais mong ibahagi rin naman sa iba. Yun si Apostol Pablo. Yun dahilan. Immediate obedience ni Apostol Pablo. Proclaiming Christ boldly. Sa Acts 9:21 naman, ito yung nangyari. And those hearing him continued to be amazed and were saying, Is this not he who in Jerusalem destroyed those who are called in this name, and who had come here for the purpose of bringing them bound before the chief priests? But Saul kept increasing in strength and compounding the Jews who live at Damascus by proving that this Jesus is the Christ. Tingnan niyo, sa pangangaral ni Apostol Pablo, yung reaction ng mga tao, na-amaze sila. Ano ibig sabihin nung na-amaze? Sabi ko kay AI, pakita mo sa akin kung ano interpretation mo mukha ng mga tao dito sa Acts chapter 9, verse 21. Generated si AI lang ano. Siyempre, i-analyze niya ngayon yung Acts 9:21. 9:21. Ito yung lumabas mga kapatid. Mga nakanganga yung mga tao. Parang gano'n na interpretation niya. Nung nagpipreach si Apostol Pablo, yung mga Hudyo, siguro sa panahon natin, what? Mga nakaganyan, ganyan na itsura nila. Nakanganga sila. Bakit? Kilala nila si Paul. Kilala nila si Paul. Na si Paul ay pinipersecute ang mga Christians, si Jesus Christ. Pagkatapos pinipreach niya, what happened, Paul? Walang nagtanong sa kanya ng, how to be you? Hindi, wala po nagtanong sa kanya ng ganun. Kundi amazed. Merong ibang salin ako nakita, dalawa, nakalagay mix eh. Mix ang reaction ng mga tao. Yung iba, na-amazed, what? Yung iba naman, nagalit daw. Nagalit daw kay Apostol Pablo. So mixed emotion. Yung interpretation naman ng iba. Anong point natin, mga kapatid? Alam nyo, ito yung maganda na matandaan natin kay Apostol Pablo eh. Sa Apostol Pablo, nandun po yung pagsunod, immediate obedience niya sa ating Panginoon na nakita ng mga tao at nagtaka yung mga tao. Ang tanong ko sa inyo, ito, iwanan ko kasi sa inyo ang katanungan. Pag nakikita ng mga tao, ang pagmumukha natin, ano kaya nakikita nila? Na-amaze ba sila o naiinis? Ano ba nakikita nila? Pag nakikita nila, andito na naman itong taong ito. Parang ganun. Meron ganun eh. Dumarating ka pa lang. Dumarating ka pa lang. Pero may mga tao may dating eh. Alam niyo yun? May mga dating na, may mga datong pa. May mga taong ganyan. Meron naman mga tao, wala nang dating, wala pang datong. Yung pang nakaka-perwisyo pa sa'yo. Pero si Apostol Pablo, ibang-iba po eh. Ibang-iba yung dating po niya eh. Kaya yung mga tao, nagtaka sila eh. Na-amaze sila. Nakalagay po sa ating po mga talata. Nagulat sila. Bakit? Ibang-iba yung kanyang naging panibagong buhay. Nakalagay dito, Then Barnabas brought him to the apostles and told them how Saul had seen the Lord on the way to Damascus and how the Lord has spoken to Saul. He also told them that Saul had preached boldly in the name of Jesus. Pagdating sa 28, so sa Damascus, itong ginawa ni Apostol Pablo, preach boldly. Boldly. Banggitin nga po natin, boldly. Yan mismo ang ginamit
Pagkatapos sa verse 28 naman, nakalagay, Saul stayed with the apostles and went all the way to Jerusalem. Same din. Preaching boldly. Same. Pinag-aralan ko to kasi controversial sa akin itong bold na to, itong word na bold. Nung time ni June, aminin nyo na, yung mga edad po namin, pag binanggit ang bold, negative yan. Negative yan. Tama, di ba? Pag sinabing bold, pastor, nanonood ng bold. Ganun talaga ang interpretation. Pag narinig po yung word na yun, tingin ko, hindi pa negative yan. Pinag-aaralan ko po ito. Pagkatapos nauso computer. Tatype ka sa Word. Alam niyo naman, pag nag-type ka sa Word, may letter, may mga letter yan, kung anong font. Meron 3 doon na pwede kang i-click kung paano mo babaguhin. Bold, italics, underline. Tama ko, di ba? Bold, italics. Pagka-click mo yung bold, ano mangyayari? Tataba yung letra. Pag kinote mo yung italics, ano mangyayari? Ninipis ang letra, pagkatapos medyo sexing ganun. Tama, di ba? Underline, underline naman. Sabi ko, sa tao din pwede, sa tao, merong bold, mataba. Meron namang italics, medyo manipis naman. Pakitingnan nga po yung katabi natin at kayo na lang po ang mag-comment. Bold ka. Italics ka, kapatid. Kayo na lang po. Ayoko maging controversial kasi. So kayo na lang mag-comment dyan. Okay. Si Apostol Pablo, nangaral boldly. Kaya tinignan ko yung ibig sabihin ng bold sa original. Ito yung ibig sabihin ng bold. Ibig sabihin, to speak openly about something or with complete confidence. Ibig sabihin, sinalita niya na kumpiyansang-kumpiyansa siya. Siguradong-sigurado siya. Yun ang 100%. Hindi 99.9%, kundi 100% kumpiyansyado siya na tama ang kanyang sinasabi. Yun ang ibig po sabihin ng boldly. Pagkatapos ito pa, ibig pa sabihin ito, to speak regardless who is listening. Speak without fearing or speak without worrying. Kahit sino yung nakikinig, kahit sino yung kaharap niya, hindi nagbabago si Apostol Pablo. Kung ano yung sinabi niya rito, ibig sabihin dito, kumpiyansa siya na yung kanyang ginagawa ay totoo at yung kanyang sinasabi ay 100% na totoo. Yun ang ibig po sabihin dito ng bold. Sarili naman natin ganyan tayo, di ba? Kapag ka sigurado ka sa isang bagay, halimbawa, kapatid, pustahan mo. Pasensya na sa mga ilustrasyon. Ito ang ipusta mo. Sigurado. Parang 100%. Sigurado. Yun ang ginagawa niya. Bold. Bakit? Dahil iniisip niya, sigurado siya sa isang bagay. Walang kinakahiya, wala kang inililihim. Wala kang anumang inhibition. At wala ka rin namang ibang kinatatakutan. Maging sa choir, kanina kumakanta choir. Yan maging sa praise and worship. Pagka ikaw ay sigurado sa nota, sisigaw mo yan, di ba? Sisigaw mo yan. Sisigaw mo yan. No? Pagka ikaw ay sigurado sa nota. Pero pag hindi ka sigurado sa nota mo, ano mangyayari? Alam niyo hinahanap? Seek and you shall find. Meron ganun kumanta di ba? Wala tayong pinatatamaan dito. Meron ganun kumanta, hinahanap yung nota. Yun na. Nahit din yung note. Pero kapag sigurado ka, yung talagang mga singe, pag sigurado sa ibang mga nota, kasi nakakapanood ako ng mga ganyan Sabi gano'n, sure ka sa nota mo, sure ka sa kinakanta mo, sure ka sa inaawit mo, hindi ka nag-aalangan. Andun yung nabibigyan pa niya ng expression. Si Apostol Pablo, mga kapatid, sabihin ko sa inyo, 100% sure siya sa kanyang ipinapangaral. Kaya kahit sino ang kaharap niya, kahit nasaan siyang lugar, hindi nagbabago. Hindi nagbabago yung kanyang message. Jesus is the Christ, the Savior, the Messiah, the Son of God. Nagkatawang tao ba?
Pagkatapos, pag tinanong mo si Apostol Pablo, paano mo natitiyak yan? Binago niya ang buhay ko. Yun lang ang message ni Apostol Pablo sa Damascus at saka Jerusalem. Wala na pong iba. Tingnan po natin ito. Immediate obedience, ito matututunan po natin. Right after his conversion, Paul didn't hesitate. He began preaching the very Jesus he once opposed. Powerful testimony niya. His transformation was undeniable. The Jews were amazed because they knew his past. Ang challenge po natin, are we boldly sharing the gospel? Or are we actively pursuing God's mission? Or are we waiting for the perfect conditions? Kung nag-aantay po kayo ng perfect condition to share the gospel, sasabihin ko sa iyo, hindi po darating. Alam niyo po ba kung bakit? Sapagkat gagawa at gagawa si Satanas ng hakbang para sirain ang plano mo. Para sirain ka. Para ikaw ay hindi makapangaral ng salita ng Panginoon. Si Apostol Pablo, nakita ko sa kanya, boldly sharing the gospel. Ito naman po, hindi na po natin babasahin sa Matthew chapter 5, verse 16. Pinakikita lang dito kung paano tayo ay dapat mangaral, hindi lamang sa pamamagitan ng ating salita, kundi lalo tigit sa lahat sa ating pong buhay. Dalawang illustration lang, si Dwight L. Moody, parehong patay na po ito, at saka si A.W. Tozer. Ito yung sinabi nila. Your life may be the only Bible some people ever read. Sabi naman ng A.W. Tozer, You can't be a secret saint. Your life will always reveal what you truly believe. pareho sila ng sinabi, hindi tayo pwedeng maging sekretong Kristiyano, makikita at tayo, living letter tayo. Babasahin at babasahin ka ng mga tao. Kung tama, kung consistent yung sinasabi mo sa ipinamumuhay mo. Kaya maganda yung sinabi ni Dwight L. Moody, your life may be the only Bible. Kung di man sila ma-access sa mga physical Bible, baka yung buhay mo ay pwede nila maging Bible. Makikita nila at mababasa nila ang ginagawang pagbabago ng ating Panginoong Diyos sa buhay mo. Ngayon ay June 7, 2025. Meron pong nagaganap ngayon sa buong mundo. At alam niyo po ba kung ano yung nagaganap sa buong mundo? Sa maraming mga churches. Ang tawag po dito ay Go Day. Go Day, June 7, 2025. Ito po yung kanilang slogan. One moment of bold faith can change the course of life. Anong ibig sabihin ng Go Day at kailan nagsimula ang Go Day? Ang Go Day 25 is a global Christian evangelism initiative taking place on Saturday, June 7, 2025. Ngayon mismo po yan, Go Day. During Pentecost weekend, sa Jewish calendar, Pentecost weekend po ngayon. Organized by the Go Movement in collaboration with partners like the World Evangelical Alliance, Youth with a Mission, and Evangelism Explosion. Ang kanila pong nais gawin, nais accomplish, goal nila, is part of the broader vision to ignite the global wave of evangelism. The initiative encourages every Christian to step out of their comfort zone and engage in personal evangelism, aiming to reach 100 million with the message of Jesus Christ. This very moment, sa buong mundo, mga kapatid, may nag-share ng gospel. May nag-share ng message. May nag-share na si Jesus ang tagapagligtas. Ang tanong sa atin na ito, gusto po ba natin maging bahagi ng movement na ito? Hanap lang kayo sa mga kasamahan natin. At ang Go Day natin, hindi lamang dapat maging once a year. Sa FCC Operation Go, once a month. Kundi maging lifestyle na po natin. Maging asamin po natin na tayo po ay magbabahagi ng salita ng ating pong Panginoon. Hapon ay ginamit ko yung pangalan ni Kuya Dong. Ngayon naman, hindi naman si Kuya Dong, iba naman. Yung aking misis, yung aking asawa. Isang bagay na lagi po niyang pinagpe-pray,
sana laging mayroong bisita. Sana mayroong laging panauhin na makakapakinig ng gospel, na makakapakinig, masisharean ng salita ng ating Panginoon. At salamat sa Panginoong Diyos sapagkat meron tayong panauhin ngayon. Alam ko, plinano ng Diyos na masharean ng gospel sa araw na ito. Tingnan po natin ang pangalawa. Enduring persecution. Hindi lamang si Apostol Pablo naranasan niya ang magbahagi ng salita ng Diyos boldly, immediately. Pangalawang naranasan niya, mga kapatid, ay persecution. Tingnan natin ang nangyari. After many days had gone by, there was a conspiracy among the Jews to kill him. But Saul learned of their plan. Day and night, they kept close watch of the city gates in order to kill him. But his followers took him by night and lowered him in a basket through an opening in the wall. Ano po nangyari dito? Marami nang nagiging disciples si Apostol Pablo. Marami nang nagiging tagasunod si Apostol Pablo dahil iba siyang mangaral eh. Andun yung boldness, andun yung talagang siya ay nangangaral na with full conviction. Kaya marami na siya nagiging follower. Medyo na-alarma na itong mga Hudyo at gusto na siyang papatayin. Sabi, to stop the message, kill the messenger. Patayin siya. Pero ang ginawa ni Apostol Pablo, mga kapatid, inilaglag po siya. Tinulungan siya ng kanyang mga disciples. Tinulungan siya ng kanyang mga followers. Alam niyo mga kapatid, ito sasabihin ko sa inyo. Kapag ka ikaw ay naging Christian, kapag ka ikaw ay naging mananampalataya at sumampalataya sa ating Panginoon, yung persecution na mararanasan mo ay doon sa pinakamalapit sa iyo. Ganun si Apostol Pablo. Kanino niya naranasan ang persecution? Doon sa mga dati niyang BFF. Yung mga kasama niyang Sanhedrin, yung kasama niyang Pariseo, yung kasama niyang mga Hudyo, yung kasama niya siguro na nagpa-persecute. At yun ang unang-unang nag-persecute sa kanya. Ganun din ang mangyayari kapag ka ikaw ay naging mananampalataya sa mga panahong ito. Kapag kadabuhay ka, sang-ayon sa salita ng ating Panginoon at sinusunod mo ang ating Panginoong Diyos, sasabihin ko po sa inyo, ang unang persecution na mararanasan mo sa kapamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa magulang mo, sa kaibigan mo, yung pinakamalapit sa iyo. Yun ang naranasan dito ni Apostol Pablo. Pero ito maganda. Mayroong inilaang mga disciples ng ating Panginoon na tutulong sa iyo. Ito kagandahan kapag ka meron kang Bible study group. Itong kagandahan kapag ka meron kang small group, accountability group, cell group, home group, na kahit iilan kayo, yun ang magko-cover sa iyo, yun ang magko-comfort sa iyo, yun ang mag-encourage sa iyo. At yun ang naranasan ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, hindi siya lalago sa kanya pananampalataya sa sarili lang niya. Kung walang Barnabas. Pagkatapos nakaligay dito, meron na siyang mga disipulo. Yun ang nag-cover sa kanya. Yun ang tumulong po sa kanya. Kaya kung kayo wala pa mga Bible study group, wala pa mga home groups, wala pa mga cell group o small group, mag-join na kayo. Sapagkat importante po yan kapag ka dumadaan ka sa process ng persecution. Importante po yan kapag dumadaan ka sa process ng mga trials, struggles sa buhay po natin. Mayroong inilalaan ang Panginoong Diyos na para tumulong po sa atin. Ano nangyari? Verse 26 to 27, nung siya'y nagpunta sa Jerusalem, kinuha siya, ayaw siyang tanggapin eh. Kasi ang huling news ng mga taga-Jerusalem ay yung nasa Damascus. Hindi pa nila alam na si Apostol Pablo ay na-convert niya. Kaya ang ginawa nila, ayaw nila mag-associate kay Apostol Pablo. Pero merong isang Barnabas. Merong isang Barnabas na kinuha siya. At pagkatapos, tinulungan siya na i-accomplish ang purpose ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Normal lang yan po. Persecution, suffering. Kaya yung ibang tao, mayroong ibang mga preacher ngayon, mag-ingat ho kayo. Na nagsasabi, mga theology of prosperity na tinatawag, kapag ka naging Kristiyano ka, magiging maalwa na ang buhay mo, walang trials, walang sufferings. Hindi totoo yan.
Hindi totoo yan. Marami nga akong makita mga nananampalataya. Sabi, Pastor, kung kailan pa ako naging Kristiyano, bakit naranasan ko to? Totoo po yun. Yun ang totoo. Bakit? For you, it has been granted. Granted, gift. Pag sinabi pong granted gift, for Christ's sake, not only to believe in Him, but also to suffer. But also to suffer for His sake. So bahagi po ng ating pong pananampalataya ang suffering. Kung kaya ang key lessons po natin, suffering for Christ is an integral part of Christian journey. Faithfulness in suffering cultivates greater spiritual fruitfulness. God provides protection and support through others in times of trials. Pero sa Bible study to, tatanungin ko lang sa inyo, meron ba mga Barnabas na tumulong sa iyo habang ikaw ay lumalago sa iyong pananampalataya? O mga Barnabas na nagko-cover sa iyo, mga disciples na nagko-cover sa iyo? O baka naman level up ka na, baka naman ikaw na yung Barnabas na meron ka kinakailangan tulungan na bagong mananampalataya, na bagong Kristiyano. Na po natin ang pangatlo, growing in discipleship and leadership. Ito yung pangatlo, importante po ito ha. Dahil kapag ikaw ay bago, katulad ni Apostol Pablo, ganoon, dumaan siya po dyan sa pag-share ng gospel, pagkatapos sa kanyang mga suffering, pero kinakailangan dumaan din po siya sa isa pang proseso. Ano itong prosesong ito? Yung discipleship. At pagkatapos sa leadership. At tulad ng ating binanggit kanina, ang ginamit ng ating Panginoong Diyos dito ay si Barnabas. Si Barnabas po ay kinuha po siya at pagkatapos magkasama silang humayo sa pagpapahayag ng salita ng ating pong Panginoon. Barnabas' mentorship, he sought Paul and recognized his potential. Pagka ikaw ay katulad ni Barnabas, mayroon ka mga potential na nakikita sa mga tao. Ako, mayroong mga, alam ko na hindi ko kaya lahat Tinitingnan ko yung mga kapatiran na pwedeng gumawa ng PowerPoint ito. Kaya yung PowerPoint ko po, hindi na po ako gumagawa niyan. May iba na. Kasi alam ko na potential niya, kaya niya yung kaysa sa akin. Yung mga AI-generated video ko po, hindi po ako gumagawa niyan. Ayoko nalang sabihin ng pangalan, baka magpagawa din kayo. Dumami pa trabaho niya. Pero nakikita mo yung potential sa tao So gano'n si Barnabas. Ang nakita niya, tingin ko ang nakita niya kay Apostol Pablo, yung zealousness na binanggit ko sa inyo kanina. Na-focus siya, si Apostol Pablo. Kaya hanggang sa Timothy, nakalagay, focus si Apostol Pablo. Kung ito takbuhin ko, ito yung tatakbuhin ko hanggang finish line. Nung siya'y nandoon sa Judaism, yun din siya. At yun na nakita niyang potential kay Apostol Pablo. Maaaring hindi siya marunong magsalita. Alam niyo, hindi siya marunong katulad ni Apollos kasi sa Corinth, merong isang mas magaling na preacher si Apollos. Pero si Apostol Pablo maaaring hindi kasing galing ni Apollos. Pero meron siyang ibang potential, meron siyang iba na pwedeng gamitin siya ng ating Panginoong Diyos. Ganon din naman tayo. Alam ko, meron. Kaya sabihin natin sa nasa kaliwa at nasa kanan, may potential ka, kapatid. Potential ka. Hindi maaaring wala. May potential ka pang tumaba, may potential ka bang lumaki. Hindi na yung tinutukoy natin. Context tayo. Ang tinutukoy po natin dito ay may potential ka na gamitin ng ating Panginoong Diyos. Yun ang ibig po nating sabihin. Yan. Okay. Key lesson, God places mentor in our lives to prepare us. God has proved faithful in the small things, and He will entrust you with greater purpose. Apostol Pablo, unti-unti, maliit na bagay lang, unti-unti, obey siya. Immediately, palaki ng palaki ang pinagkakatiwala ng Panginoon hanggang sa buong Europe, hanggang sa buong Palestine, hanggang sa buong Roman Empire, ipinigay sa Kanya ng ating pong Panginoong Diyos. Unti-unti, habang sumusunod siya sa kalooban ng ating Panginoon. Conclusion po natin,
Paul's early ministry teaches us that God's call starts with immediate obedience. Preach the word. Preach the gospel. Sabihin niyo sa kanila kung bakit ka nagbago, kung sino ang nagbago sa iyo. Persecution refine us for greater work. Huwag nating katakutan ang mga persecutions, sufferings, trials. Bahagi po yan ng pagsasanay sa atin ng ating Panginoon. Discipleship and mentorship are essentials for growth. Before Paul became the great missionary to the Gentiles, he was faithful in small things. The same is true for us. God is preparing us now for what He will do next. Inihahanda ng Diyos ang bawat isa sa atin. Kung ano yon, hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero patuloy lamang po tayong maging handa na magpagamit sa ating Panginoon Diyos. God bless us all, mga kapatid.